Isang sikat na artista, isang bodyguard na simpleng tao, isang pag-ibig na ikinagulat ng buong showbiz. Totoo ba? Inasawa nga ba ni Sheryl Cruz ang sarili niyang bodyguard? Paano nagsimula ang lahat? At bakit nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama? Tara, himay-himayin natin ang lahat ng detalye mula sa kanyang showbiz career, mga naging karelasyon, hanggang sa kontrobersyal niyang kasal sa lalaking hindi inaasahang mamahalin niya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago pa man pumatok ang mga love teams at viral stars, isa na sa mga pinakasikat na artista sa bansa, si Sheryl Cruz. Ipinanganak bilang Sheryl Rose Ana Marie Sonora Cruz. Siya ay anak ng mga batikang aktor na sina Rosemary Sonora at Ricky Belmonte. Kaya't hindi nakatakataka na sa murang edad, nasa harap na siya ng kamera at bahagi na ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Bata pa lang ay umaarangkada na ang kanyang karera. Isa siyang certified child star noong 80s. At pagdating ng 90s, lalo siyang sumikat bilang teen idol, pinakakilala sa tambalan nila ni Romnick Sarmenta. Ilang pelikula at palabas ang pinagsamahan nila at hindi lang sa screen nagkatotoo ang kilig dahil maging sa totoong buhay, naging magkarelasyon sila. Isa si Romnick sa mga unang lalaking naugnay kay Sheryl sa mata ng publiko. Pero hindi si Romnick ang huling naging bahagi ng kanyang love life sa Pilipinas. Nalink din si Sheryl sa ibang mga kilalang personalidad sa showbiz, kabilang na ang komedyanteng si Anjo Ilana. Matagal nang naging magkaibigan sina Sheryl at Anjo at hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang tila espesyal nilang samahan noon. Bagamat hindi nila direktang inamin ang totoong estado ng kanilang relasyon, naging laman din sila ng mga chismis at blind items noong dekada 90. Maliban kay Anjo, nabalitaang may ilang iba pang manliligaw si Sheryl mula sa mundo ng showbiz, mga aktor at personalidad na hindi man pinangalanan sa media ay naging bahagi raw ng makulay niyang love life. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala ni isa sa mga naging malapit sa kanya sa Pilipinas ang nauwi sa kasalan. Hanggang sa isang araw, bumaliktad ang lahat ng inaasahan at isang lalaking hindi taga-showbiz, isang bodyguard, ang tuluyang nakaagaw ng kanyang puso. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan sa Pilipinas, bigla ang nagdesisyon si Sheryl Cruz na lumipad patungong Amerika, isang hakbang na ikinagulat ng marami sa industriya. Sa halip na manatili sa spotlight, pinili niyang tahimik na iwan ang showbiz at ituon ang pansin sa kanyang pag-aaral. Doon sa US, ipinagpatuloy ni Sheryl ang kanyang edukasyon at nagtapos ng kursong Associate in Arts sa City College of San Francisco. Isa itong patunay na hindi lang siya basta artista, kundi isang babaeng may determinasyong linangin ang sarili sa labas ng mundo ng kamera. Noong biglaang umalis si Sheryl Cruz papuntang Amerika, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang magtuon sa kanyang pag-aaral at magkaroon ng panahon para mag-adjust sa isang bagong kapaligiran. Matapos ang ilang taon ng pagiging isang sikat na artista sa Pilipinas, naisip niyang kailangan niya ng pahinga mula sa mundo ng showbiz at isang pagkakataon na magpatuloy sa personal na pag-unlad. Sa Amerika, hindi naging madali ang mga unang taon ni Sheryl. Malayo siya sa kanyang pamilya, kaibigan, at syempre sa mga ilaw ng kamera na naging bahagi ng kanyang buhay mula pagkabata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita niya ang kanyang determinasyon na mag-aral at magkaroon ng bagong buhay. Hindi ito gaanong ipinahayag sa media, kaya naman nanatiling pribado ang bahaging ito ng kanyang buhay. Bagamat hindi na aktibo sa showbiz, patuloy pa rin siyang inaanyayahan bilang guest sa mga Filipino community gatherings sa San Francisco at sa iba pang bahagi ng Amerika. Sa mga pagtitipong ito, nakikisalamuha siya sa mga kababayang Pilipino at nakakatanggap ng suporta mula sa kanyang mga kababayan sa ibang bansa. Sa isa sa mga ganitong pagtitipon, doon niya nakilala si Norman Bustos. Hindi tulad ng mga kilalang artista o showbiz personalities, si Norman ay isang simpleng Filipino-American na walang kinalaman sa industriya. Hindi siya isang professional bodyguard, ngunit isang volunteer sa mga events ng kanilang community na tumutulong sa pag-aasikaso ng seguridad at iba pang pangangailangan ng mga bisita. Nagkaroon sila ng pagkakataong makilala ang isa't isa sa mga pagtitipong ito
kung saan si Norman ay madalas na nakatutok sa pag-aasikaso sa mga celebrity guests tulad ni Cheryl. Sa kabila ng pagiging tahimik at simple ni Norman, unti-unting nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Hindi ito isang mabilisang pag-ibig, kundi isang natural na pag-usbong ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Noong 1996, ikinasal sina Cheryl at Norman sa isang pribado at tahimik na seremonya sa Amerika. Pinili nilang manatili roon upang itaguyod ang kanilang pamilya na kalaunan ay biniyayaan ng isang anak na babae na pinangalanang Ashley. Bagamat hindi naging matagumpay ang kanilang pagsasama sa huli, nanatiling tahimik si Cheryl sa mga detalye ng kanilang paghihiwalay upang mapanatili ang respeto at privacy para sa kanilang anak. Matapos ang masalimuot na yugto ng kanyang buhay sa Amerika, ang buhay may asawa, ang katahimikan at kalaunay ang sakit ng hiwalayan, nagpasya si Cheryl Cruz na muling bumalik sa Pilipinas. Pero hindi ito simpleng pagbabalik. Ito'y tila isang muling pagbangon mula sa isang pribadong babae pabalik sa entabladong minsang iniwan niya. Paglapag pa lang niya sa bansa, ramdam na agad ang muling pagkabuhay ng interes ng publiko. Hindi lang dahil sa kanyang personal na buhay, kundi dahil sa kanyang talento. Mula sa mga kontrabida roles sa teleserye, kung saan pinatunayan niyang kayang-kaya niyang gumanap ng makapangyarihan at palaban na karakter, hanggang sa paglabas sa mga variety shows, guestings at live performances, binalikan ni Cheryl ang spotlight na tila kailanman ay hindi nawala sa kanya. Marami ang nagsabi na mas lalong humusay si Cheryl. Isa siyang ehemplo ng isang artista na hindi lang bumabalik kundi nagbabagong anyo. Mula teen idol ng 80s, naging mature, makapangyarihan at mas kumikislap na aktres sa kasalukuyan. Pero syempre kahit gaano siya kabisi sa kanyang karera, hindi pa rin maiiwasan ang isang tanong na laging bumabalik sa kanya. May bago na ba sa puso ni Cheryl Cruz? Noong 2023, muling uminit ang social media nang lumutang ang ilang mga larawan ni Cheryl Cruz kasama ang isang non-showbiz na lalaki. Sa unang tingin, tila isang simpleng bonding lang, magkahawak kamay, magkasamang kumakain sa isang restaurant at sa ilang kuha, kitang-kita ang kanilang pagiging komportable at malapit sa isa't isa. Ngunit sa mata ng mga mapanuring netizens at showbiz followers, hindi ito basta-basta lang na pagkakaibigan. Mabilis kumalat ang mga larawan sa mga kilalang showbiz pages, forums at social media groups. Maraming netizens ang nagbubulong na matagal na raw silang magkakilala at may ilang insiders na nagsasabing tila may special relationship umano sa pagitan nila. Bukod dito, may mga bulong-bulungan na madalas daw itong lalaki ang kasama ni Cheryl sa mga private gatherings at events na hindi lantad sa publiko, kaya lalong naging usap-usapan ang kanilang posibleng relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Cheryl. Walang kumpirmasyon, walang pag-deny, at walang pahayag mula sa kanya o sa lalaking iyon. Ang kanilang pananahimik ay naging isang malakas na pahayag na kahit gaano pa kalakas ang ingay sa social media, may mga bagay talaga na nais panatilihing pribado. Sa panahon kung saan halos lahat ng aspeto ng buhay ay nabubuksan at naibabahagi sa publiko, mula sa mga detalye ng mga relasyon hanggang sa personal na drama, ang pagpili ni Cheryl na huwag magbigay ng pahayag ay isang uri ng eleganteng protesta. Isang malinaw na paalala na ang respeto sa sariling buhay ay karapatan ng bawat isa, lalo na ng mga taong nasa mata ng publiko. Kaya naman hanggang ngayon, ang pinakaangkop na termino ay alleged relationship. Oo, may mga larawan at sightings na nag-uugnay sa kanila, pero hanggang sa may malinaw na kumpirmasyon mula kay Cheryl o sa lalaki, wala tayong karapatang igiit o ipilit ang mga label na hindi nila mismong ipinahayag. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon mo. Sa panahon ng social media, hanggang saan dapat ang karapatan ng isang artista na panatilihing pribado ang kanilang personal na buhay? Dapat ba silang maging bukas sa publiko? O nararapat lamang na igalang ang kanilang desisyon na huwag ipagsapubliko ang kanilang mga relasyon? I-comment ang iyong salubin sa baba at huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan mo ang content. Kung gusto mong manatiling updated sa mga kwento at latest balita tungkol sa showbiz at mga sikat na personalidad, siguraduhing mag-subscribe at i-hit ang notification bell
para lagi kang makakuha ng alerts sa aming mga bagong videos.